Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang araw sa inyo lahat. Welcome to Ano Ba Talaga with Kuya Kim. We've been on air for more than a year already and we thank you so much for supporting us. Kung di dahil sa supportan nyo talagang itong show na to talaga wala namang pupuntahan. But we've been rating so well, we've been supported so well, all because of you. Thank you so much for the year that you've been supporting us. Dito sa podcast na to, we've been guesting so many people, mga kaibigan ko, people from showbiz, ordinary people, people online. But ang common denominator nilang lahat, they have to have an interesting story. Ang guest natin ngayong araw na to, I met this girl about a month ago, and she made such an impact on me and on the online world. Kumbaga itong taong to ang pinaka-trending sa lahat ng mga tao ngayon online, and not because of her doing. Hindi naman sinadya ito eh. It just so happens na minahal siya ng online world at patuloy na minamahal ng online world. At napaka-busy. I'm so happy for her. Ito na po, si Lance. Hi, Lance. Hi, Kuya Kim! This is Lance! Andito na naman po andito ka na naman. But thank you very much for last month. Ang ganda nung ano natin eh. Si Lance went to my house, then we did content together. She guested on my show, Dami Mong Alam Kuya Kim. And you made such an impact not only on me, but on the world, no? Thank you, Kuya Kim. And it wouldn't be that naman po na grabe kataas yung mga nanood talaga and sumuporta. If, syempre, Kuya Kim, kung hindi ko po kayo kasama, grabe po. Grabe. Kasi natouch ako dito dahil kamukha ni Eman to eh. But people have told you, no? People online marami. saying that. Kasi my dream kasi for Eman was for her to be like you. I was training her to be my co-host. And then she was doing trivia already. And then when I saw you wearing that hat, sabi ko, naku, mukha ni Eman. Opo, nakita ko naman po nga yung mga collabs niyo ni Eman and yung magkakasama kayo. But, syempre, Eman po is Eman and she really made a mark din naman po talaga with other people. She really is an inspiration po talaga. Correct, yeah. Kamusta ka na? What have you been busy with? Alam ko, very busy, no? Ngayon po, of course, kakataas lang din po Kuya Kim ng mid-year class, tapos mag-start na din po ngayon. And ayun po, bukod sa pagko-content pa rin tuloy-tuloy, medyo humirap nga lang po mag-content ngayon kasi Bakit humirap ang content ngayon? ang lakas po ng ulan sa labas, Kuya Kim, di makapag-shoot. Pero ayun po, I hope everyone is safe din. And ayun, pati yung mga alaga din nila. Nakakalungkot din naman na, syempre, yung konting ulan lang din dito sa atin. Tapos bumabaha agad. Pero ayun, no? I hope everyone is safe pa din po. Yeah. Pero gagawa naman po ng paraan. So, we're shooting na rin po, trying to shoot sa loob ng bahay po. Since yung pagputok mo sa social media, Opo. mas naging busy ka. How are your offers? Ay! I'm sure everybody wants to have a part of you, to have a piece of you. Sa busy po, Kuya Kim, sobrang busy but super blessed din at the same time. Yeah, Kasi ayun, katulad nga po sinabi nyo, may mga brands din po na lumalapit talaga. Hindi mga, marami po actually yung brands na lumalapit. And we're very, very sorry na nga din po kasi parang di na po namin na re-replyan lahat, lalo na po sa emails. Pero still thankful pa rin po kasi we have a team now from 2 tao po kami. Ngayon po, 5 na po kami. Dati kayo lang ni Keds ang... Opo. Kaya sobrang thankful So, din po itong kami team sa na binuo mo, anong klaseng team to? What do they do for you? Ngayon po, we have our assistant manager and Okay. ngayon po our master editor and sa finance din po namin. So, 5 So, na there's po a finance person helping you Yes also. po, opo. Okay. Is there anyone pushing you for these endorsements? At kung meron mga lumapit na endorsement, filter kung ano yung maganda at yung hindi maganda. Yes po, Kuya Kim, we're filtering the brands din as well. Dapat kailangan po
align din po sa aming values and principles po, of course. And also, yun, background nung brand, and also kung okay din yung kanilang offer, ganyan. So, ayun, ang nakikipag-usap naman po dun is not me really, pero they're asking me for yung confirmation if gusto ko ba talaga yung brand, or ginagamit ko po talaga siya. So, ayun din po yung talagang That's very important, big deal kailangan for me. ginagamit mo, Yes di ba? po. Kasi syempre, the trust din as well. And parang ako din po kasi yung type ng tao na if gusto ko siyang ilabas sa contents, dapat parang na-try ko na din siya. Hindi yung parang dahil hindi ko siya ginagamit, tapos dahil for the sake of the brand or collab, gagamitin ko siya. Parang ganun. Gusto ko po talaga ma-experience din nila kung ano yung na-experience ko po. But also, very busy ka with school, no? Sa school po, How school na? priority. Kamusta? Ano mga Ngayon nangyayari po, ngayon doon? sobrang thankful po. Tapos na po sa mga subjects naman. Ang naiwan na lang po, Kuya Kim, is yung duty. Internship na lang po. Internship na lang? Last year na lang po siya. So, bali ngayon po, nabuo ko na po. Thank you, Lord, talaga. Sobrang thank you, Lord. Nabuo ko na po yung first year hanggang 5th year. Isang taon na lang po yung 6th year ko na lang po. Di ba merong board yan? Yes po, after And po then you take a graduation. board after your internship? Yes po, after internship, then graduation, then board exams po. Oh my gosh. So in less than 2 years, magiging vet ka na? In God's will po, opo, sana, opo. Dr. Lance, no? Wow, grabe. Thank you po, Kuya Kim. But I know kasi based on my past interview with you, ang pinaka-ultimate goal mo, hindi naman maging content creator eh. Maging Dr. Lance with a Opo. clinic, di ba? Opo, talaga. Yeah. Sana po para mas marami pa pong ma-help din na mga fur babies at saka fur parents din po. And sobrang thankful din po talaga ako sa mga doctors sa aming college, from high school, ganyan. Sobrang supportive din nila. Even nung nagsisimula pa lang din po talaga si Lance. Kaya bukod po sa kanila, syempre yung suporta na nakuha ko from people na hindi ko na-meet personally and my family and friends. Pero grabe po yung suporta din ng mga doctors po kay Lance. Kaya very maingat din po talaga ako dun sa mga contents. Yeah. Though nagkakamali po minsan, pero ayun, kino-correct po talaga namin hanggat kaya sa comment section. And if hindi talaga, dinidelete po namin and then correct din po sa editing. Okay. Ikwento mo naman yung Lance na, no? Childhood ni Lance. I know that you were born in Cavite and you grew up in Cavite, di ba? Or Yes po, Kuya Kim. I grew up in Cavite. Actually, palipat-lipat po kami, Kuya Palipat-lipat, Kim. oo. Ngayon po nung high school, hanggang college ngayon po, Cavite. Pero nung elementary to high school po, ng junior high school, sa Laguna po kami, Kuya Kim. Laguna. Pero yung elementary ko po, simula kinder hanggang grade 3, sa probinsya po kami, Pangasinan. Pangasinan. Po, Kuya Kim. So ang dami mo mga probinsya pinanggalingan pala. Opo, Kuya Kim. So, nag-start po kami from Pangasinan kasi both my parents po, taga doon po sila. So, Ilocano po talaga ako, Ilocano, Kuya Kim. okay. Then, grade 3 po, we have to move din sa Laguna kasi yung brother ko po, nakatanggap siya ng scholarship sa pag-aaral niya. So, nag-move kami ng Laguna and then dun po na-introduce sa akin yung swimming. Yung Okay, sports ko po. yeah. So, nagtuloy-tuloy po siya, naging student-athlete ako, and student leader na din. So, yun po, dun umikot din yung buhay ko. Kumaga parang after po ng klase, 5 p.m., mag-aayos na po ako niyan kasi ang oras po ng training namin is 5:30 Yeah, p.m. yeah. So, pupunta po ako sa pool area and then matatapos po yun siguro around 8 p.m. na. So, uuwi po, gagawa assignments, matutulog. Kinabukasan, gigising po ako ng 5 a.m. para tumakbo kasi part of the training din po siya. Endurance talaga. Yeah. So, after po ng 5 a.m., 6 a.m. preparation, papasok po ko 6:30 kasi 7 a.m. po yung class namin. So, andun po talaga yung parang disiplina na minahal ko din naman po talaga. And, ayun, sobrang thank you po talaga ako sa aking mga magulang kasi sobrang supportive po nila ng journey ko po talaga na yun. Pero ang passion mo talaga, swimming. Yun po yung sports ko, pero parang I developed the love na din po to explore other sports din. So, Okay. What other sports are there? running, Kuya Running. Kim. Anong Favorite longest ko po. distance na tinakbo mo? Tintakbo ko po is, kapag training po, Kuya Kim, nakakatakbo ka ng 20 kilometers. 20 kilometers? 15 kilometers Wow. po. Pero, Kuya Kim, nung after pandemic, talagang everyday yun, Kuya Kim, 10 kilometers. Wow. Opo. Nakatakbo ka na ba ng marathon na 42? Pangarap ko po, Kuya Kim, ng laban po, competition. Pangarap ko po yun.
galing. O one time, takbo tayo sa Ayala. Ay, sige One Sunday, po. ha? Opo, sige Kuya Tawagan ko Kim. si Kuya Dong Dantes para kasabay natin. Magpapakondisyon din po muna ako kasi medyo ano po yung kondisyon nun matagal. Opo, sige Kuya Kim. So, Game. ayan, nagkaroon ka ng sport na... How many kids are you in the family? Dalawa po kami Dalawa, brother okay. ko po. Opo. And then, paano ang style ng pagpapalaki ng nanay mo sa'yo? Was she strict or very, was she controlling or relaxed mommy siya? Si mommy po is very direct. Relaxed po siya, pero kapag kailangan talaga na maging stricto, andun din po siya. Parang, ang galing lang po din ng timing ni mommy, nung kung paano kami din, parang ipinapaalala sa amin pag nagkakamali kami. Parang ganun. So, pag magagalit po sila, or lumaki po ako na pinapalo din, Kuya Kim. Pinapalo ka? Naranasan ko pong mapalo ng hanger. Hanger? Sorry, mommy, pero I love you. Yes. Hanger, sinturon, mapaluhod sa Oh. bigas, mapaluhod sa munggo. Yan, Pinaluhod ka naranasan sa po namin. bigas? Opo, Oh. naranasan namin, Kuya. Sobrang pasaway ko po talaga nung bata ako. Kung nasabi Kuya mo Kim. pasaway, paano ka naging pasaway? Pasaway po na siguro kapag may gusto po talaga akong gawin, ginagawa ko siya. For example po, gusto ko pong pumasok. Hindi ko nga po alam na ginawa ko po yun ng bata ako. Gusto ko po pumasok sa school Monday pa lang. Yeah. Tapos gusto ko daw po mag-Girl Scout uniform. Friday po ang Girl Scout. Tapos wala po Pinagpilitan si mo magsuot ng Girl Scout Opo, uniform? tapos pagpasok ko daw po, sabi nung pinsan ko kasi yung naghatid sa akin, Tita, pinagtitingin sa LA, siya lang ang naka-Girl Scout uniform. Sabi yung gano'n. Tapos ako po, parang wala daw po akong pakialam. Basta papasok ako, tapos tumawag po yung teacher ko kay mami. Ate, si LA naka-Girl Scout uniform. Sabi niya, ha? Sabi gano'n po ni mami kasi wala po siyang alam. Ako po yung nagpilit. So yung mga gano'n po. Tapos nagtatanggal po ako ng sapatos sa school pag naglalaro. To the point na kapag recess po, punta po ako dun sa likod ng classroom, ayun na, sugat po ako ng pako. Okay. Nagpa-tetanus shot po ako. Sobrang kulit. Yun na yung pagkakulit mo. Opo, tas kumain din po ako ng buhangin. Ba't ka naman kumain ng buhangin? Hindi ko rin alam, Kuya Kim. So parang lahat, like yung childhood ko po talaga yun na siya, na experience ko din pong makipaglaro sa labas, Nakipagsuntukan ka ba maputikan. ever? Ay, hindi naman Kuya Kim, ay, parang meron. Meron? Oo, Kuya Ano Kim. nangyari? Ba't umabot nun? High school ako nun, Kuya Kim. Tapos pagpasok ko ng classroom, yung dalawa ko po kasing best friend is nagpa-practice po sila singing. Singing, yeah. Opo. So, wala po sila. Di ko sila kasama. Mag-isa lang po ako noon, nung time na yun. Pinakaayaw ko po, Kuya Kim, nadudumihan yung mga libro ko. Tapos, ang nangyari po nun, dahil medyo magulo yung classroom, wala naman kaming klase nung time na yun, nakalat yung libro ko sa sahig. Tapos, pag dating ko, meron akong parang suspect na siya yung nagkalat. Okay. Kasi parang siya yung medyo magulo sa klase, ganito, ganyan. Tapos, sabi ko, sino nagkalat nito? Sabi ko gano'n. Tapos walang sumasagot. Tapos nakita ko siya, tumatawa siya, Kuya Kim. Tapos parang nung tumatawa siya, nainis ako sa kanya. Siguro naipon na lang. Kasi alam ko na nakakainis ka. Ikaw yung laging nagkukos ng trouble sa klase namin. Parang gano'n. And then, ayun na, Kuya Kim. Tapos parang nung tumatawa siya, lumapit ako sa kanya. Tapos parang, parang inambahan ko siya, bakit ka tumatawa dyan? Gumanon po yata. Inabahan mo? Opo. Hindi naman po, parang ginanon ko lang po yung table. Ako, okay. Opo. Tapos nung nakita na po yun ng mga kaklase ko, boyish po kasi talaga ako, Kuya Kim. Inawat ka? Yung mga tropa ko po na lalaki kasama ko po nagbabike. Nagbabike din po kasi ako. Pangarap ko rin mag-triathlon po. Tapos umawat na po sila. Tapos parang hinila na nila, uy, tama na, ganito, ganyan. Tapos after nun, Kuya Kim, umiyak na ako, nagalit ako sa kanya. After nun, Kuya Kim, lumabas ako ng classroom, diretso ako sa chapel talaga. Nag-sorry ako agad. Kay Lord, iyak po ako. Sabi ko, sorry po talaga, pasensya na po, Lord. Hindi ko po yata So, bata ka pa pala, pigilan. malapit ka na kay Lord. Bata ka pa lang, machapel ka na. Bata pa lang po, Kuya Kim, na-introduce na po ako kay Lord and tinanggap ko na po siya. Sino ang Bata nag-introduce sa'yo kay Lord? Sila mommy din po. Parang gusto nila po na ma-experience ko din. Like, yung mga youth camp po, Kuya Yeah, Kim, yeah. nagjo-join po talaga ako ng parang isang linggo. Yeah. Nasa ibang lugar kami. Doon po kami natutulog, kumakain, tapos puro worship and praise to God po. And yun, pag-aaral ng mga Bible verses, ganun. So, parang ayun po, doon po ako lumaki and doon ko po talaga na-feel ang presence ni Lord. And from that moment, alam ko na ang buhay ko po is, kumbaga, to serve others and parang maging representation ng goodness and greatness po ng Panginoon po, Kuya Kim. Hindi para sa akin, pero para sa Panginoon, para sa kabutihan ng lahat, para makatulong sa iba. Yun po talaga, Kuya Kim. Tas from time to time po,
God has ways po talaga pag medyo nalolost na po ako, na nakakalimutan ko ng magdasal, o kaya mag-church, ganyan na parang hindi, I mean, never na po ako nakalimot, pero parang siguro yung sa mga works ko po, na parang medyo nalolost na ako, medyo bumababa na yung aking patience, ganyan. Yeah, Talagang si Lord po is, Lord has ways po talaga na introduce someone to remind me na, okay, you have to be more patient, you have to be a good person, you have to choose kindness palagi, na kahit sino man makaharap mo. Parang yung ganun po na pinasok ko po talaga sa puso at isip ko at sinabuhay ko din po. Ano ang pinakamatinding pagsubok na binigay ni Lord sa'yo? Pagsubok, Kuya Kim, sa ngayon po, pagsubok, siguro paano ba? Pagsubok, wala po ako What's the hardest thing na pinagdaanan mo sa buhay mo? Naging very smooth sailing ba ang buhay mo? O nagkaroon ka ng mga challenges na nahirapan ka? Marami pong challenges, Kuya Kim, growing up. Growing Pero up, yeah. parang nung time na yun, Ang pamilya mo ba middle class? O mayaman? O medyo mahirap? hindi po kami mayaman, Kuya Kim. Siguro I would say, nakakaraos po every day. So middle class? Middle Yeah. class po, Kuya Kim. Anong trabaho ni Mami? Si Mommy po is housewife po. Tutok Housewife? po talaga At sa ang amin. daddy mo naman, ano naman? po? OFW po si Daddy. OFW? Anong Opo. bansa? Seaman po siya sa barko. Sa barko? Opo. Is he still a seaman now? Yes po, Kuya Kim. Alam ba niya kung gaano kakasikat ngayon? Nung una po hindi, pero ngayon po siguro pagkasama po namin, lagi ko rin po kasi silang kasama. Lalo ngayon po si Daddy kakauwi lang. Then si Mommy yun, kasama ko po talaga palagi. Ang mami mo kasi parang PA mo eh. Palagi mo kasama. Opo, talaga When last po. went to my house, kasama niya si Mommy, mo eh. opo. Oo. Sobrang supportive po nila. Nag- Nag-enjoy ba siya sa bahay? Nakita Sobra yung mga po pets ko? tuwang-tuwa po talaga si Mommy po, Kuya Kim. Oo, So si Daddy po is, ayun, seaman, ano nga yung Seaman. He was a seaman. And then, tinanong ko kung alam ba niya kung gaano ka-popular ngayon. Sa ngayon po siguro, alam na po nila Daddy, Yeah. nila Mommy. O mga seaman kasi always online yan eh. Lagi nasa Facebook yan. Lagi more than TV, nasa online yan eh. Opo. Oo. Marami po kasi din sila Daddy nakatrabaho na, ayun nga po, kilala nga po, pinapanood daw po si Lance. So ayun, siguro po doon naging aware din si Daddy na siguro kilala po talaga ngayon si Lance, yung anak niya po. So, mas close ka sa mami mo o sa daddy mo? Both po, Kuya Kim. Both po talaga. Basta sabi mo ba na kaya naging Lance ka ngayon, very pleasant, very spiritual because of your parents' upbringing? Opo, Kuya Kim. Siguro, malaki. Sobrang laki po talaga ng contribution ng aking parents sa kung sino po ako ngayon. And I will I will always be proud na anak po nila ako. Kahit nga po papiliin ako ng another set of parents. Sila pa rin po talaga, Kuya Kim. Kasi sabi ko nga po, hindi naman kami mayaman. So, hindi rin naman po kami ganun na parang talagang kayod talaga. Pero, my family po kasi they're supporting din yung mga kapatid nila. So, kung ano po yung mabibigay ng mommy ko, talagang binibigay niya. And yung daddy ko, never ko po yun, Kuya Kim, nakita na nagalit. As in, like magalit din sa amin po. Never po, Kuya Kim. Si mommy lang po talaga yung hands-on din sa pagdidisiplina sa amin. Pero si daddy, sa kanya ko po din natutunan yung kabutihan din po talaga na lahat naman ng bagay pwede madaan sa maayos na usapan talaga. So, ayun po sila mommy and daddy po talaga sobrang supportive nila. And nakakagulat din kung paano nila naiintindihan kung paano din kami mag-isip. And also, very open and vocal din po kami sa kanila. For example, meron pong certain issue na ganito yung stand namin ng kapatid ko. So, over dinner, pag-uusapan po namin yun. And they have their own stand as well. Kami po talaga, very open kami na mag-speak up. Mommy, Daddy, kasi ganito po yun. Iba na po yung generation ngayon. And all, hindi na siya katulad nung before, ganun. And open din They din understand naman po. it. Yes, Di, understand. tsaka ang galing mo magsalita, ang galing mo mag-express. You're very expressive. Paano mo napulot yan? Hindi ko rin alam, Kuya Hindi mo Kim, alam. kung paano napulot. Pero siguro, isang bagay kung bakit ganito po din ako, Kuya Kim. Kasi bukod dun po sa mga challenges in life na napagdaanan ko ng alam niyo po yun, hindi ko ino-open sa iba. Parang ako lang. Parang I always try to be kung sino ako ngayon. Kasi Yeah, parang everything happens for a reason. And kapag nangyari yung isang bagay na yun, it's either God is redirecting you or God is teaching you something. And Yeah. if you'll be open enough na pakinggan yung message sa'yo or kung ano yung matututunan mo sa isang bagay, kahit gaano pa ka-boring yung napapakinggan mo, parang magiging appreciative ka sa mga bagay-bagay. And
you'll be able to learn something and magiging soft ka. Kumbaga parang hindi ka ganun kadaling i-break ng mga nangyayari. Yeah, Kasi yeah. naramdaman mo na to, merong ganitong side of story and you have to listen to other side of story. Hindi ka pwede maging bias. Yeah. So parang yung pagiging ma-emotional ko, siguro yung pagiging ma-emotional ko po, Kuya Kim, I would consider it a blessing din talaga Yeah. for me. And siguro sa iba, sasabihin nila na, no, too much yan, pangit ang maging emotional. Pero for me, it's good din na you're feeling things like 10 times deeper Yeah. than the normal person. For example, kung malungkot ka, sobrang lungkot mo. Pag masaya ka, sobrang saya mo. And I would like to remain that way po. Kasi pag binago ko yun, Kuya Kim, Hindi ka na Lance. hindi na po ako to. Hindi ka na Lance. Opo, Oo, Kuya Kim. oo. So parang yun din yung way ko para kapag may mag-open sa akin, I would be there listening to them. And Yeah. I'll always be there trying to extend my hand Yeah. to help. Kahit presence ko lang or kung kailangan nila ng words ko or experience. And I'm learning something naman actually kapag may mga napapakinggan po ako or nawi-witness na mga bagay-bagay. And it helps me din po na maging observant sa paligid din, Kuya Kim. Yeah. Hindi lang yung sarili ko, parang ganun po. Yeah. So, Yung love for animals mo, saan mo napulot yan? love for animals, hindi po ako aware na mahilig po akong maghawak ng mga street dogs, ng mga... Ang mami mo at daddy mo, mahilig ba sa animals din? Opo, mahilig Mahilig po. din. O, doon mo Opo. nakuha. Oo. May ano po kami, may mga alaga po kaming baka, kalabaw, baboy po, Sa Pangasinan. manok, sa Pangasinan at kambing. Tapos nung elementary po ako, Kuya Kim, may alaga po akong ibon, kambing, pagong, ayan, at saka aso po sa amin. So, yun, inaalagaan ko po sila hanggang nung magka-college na po ako, ang pangarap ko po talaga is maging flight attendant. Tapos parang dahil hindi nga po ako pumasa sa height, Kuya Kim. So, ayun, sabi po ng uncle ko talaga, siya yung nagsabi, Be, bakit hindi ka na lang mag-vet? Sabi niya gano'n, doktor ng mga hayop. Ano bang height mo, Lance? 4'11" po. Sayang, 1 inch na lang, 5 ka na. no? Opo. Pero yun, 4'11". Pero pwede ka naman mag 4-inch heels, edi 5. Oh, sabi nga po. 5'3 ka na. Oo nga po. Pero parang dahil nga po, medyo boyish ako, Kuya Kim, parang di ko siya na-consider. Sabi ko, grabe pala yung ginagawa ng mga flight attendants. Pero sobrang gustong-gusto ko po yun. Nakikita ko nga po sila kasi pag hinatid po si daddy, Yeah. paalis po, nakikita po sila, yung posture nila, ang ganda, ang ayos po nila. Sabi ko, gusto ko rin maging ganon. Pero ayun po, my uncle introduced me to veterinary medicine. Ang term niya, doktor ng mga hayop. Tapos nung narinig ko po yun, may ganun po, tito? Sabi ko ganun. Sabi niya, oo, be, may ganun. Sabi niya. Tapos nung nalaman ko po, nag-search ako about it. Sabi ko, wow. Sabi ko, kakaiba to. And parang nalaman ko din po, konti lang po pala ang kumukuha nun. Kasi siguro konti lang nakakaalam. Yeah. Ganun po, Kuya Kim. So, nung time na yun po, yun lang na din yung nilagay ko po talaga sa isip ko na gusto kong maging ganito. Kasi hindi nga po ko aware na mahilig ako sa mga hayop. Doon ko lang po na-realize na mahilig pala talaga ako sa mga hayop. But, eto po, veterinary medicine, hindi talaga siya parang nandun, nalilimit lang na kailangan mahilig ka sa hayop para i-take mo siya. So, i-challenge ka po talaga niya, Kuya Kim. What do you mean? Paano? Deeper yung reason mo kung bakit mo siya kukunin. And nung nag-enter na po ako ng veterinary medicine, dun ko mas na-realize yung responsibility na ginagampanan po nila. Hindi lang sa kapakanan and welfare ng mga hayop, but also towards One Health din po, Kuya Kim. Yung triangle po ng agriculture, human medicine, and veterinary medicine. They are working hand in hand po towards One Health para sa survival po ng human race. Ng human Yes race. po. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Galing ha, malalim pala yan ha. Ang lalim po. So pag nag-alaga ka ng hayop, para sa tao rin yan. Yes Eventually. po. Kasi kailangan po natin matutunan na hindi lang tayo dapat yung nabubuhay dito sa mundo. Kailangan natin ang mga halaman, kailangan natin mga kagubatan natin, ang karagatan natin, at kailangan din natin ang mga hayop. Opo, Kuya Kim, for our survival. Kasi hindi pwedeng tayo lang talaga. Kaya,
dapat hindi tayo maging selfish sa ganong bagay po talaga. Tama. Kailangan sa lahat ng decision na gagawin natin, especially now, i-consider natin yung kalikasan natin at yung mga hayop. Tama. Kung papipiliin ka, content creator, pinakasikat na content creator sa Pilipinas o pinakasikat na veterinarian sa Pilipinas? Kanino ka? Kahit hindi sikat, Kuya Kim, pero gusto kong maging veterinarian po, Talagang Kuya yun ang Kim. priority mo? Opo. Opo, Kuya Kim. Kung Pero content creator ka, kikita ka ng magiging net worth mo mga 1 billion pesos. Veterinarian, hindi ka masyadong mayaman. Veterinarian, Kuya Veterinarian Kim. Veterinarian, opo, talaga. Pero Anong sobrang specific na hayop ang pinaka-focus mo sa veterinary medicine? veterinary medicine, Kuya Kim, gusto ko dogs and cats po talaga. Dogs and cats, Opo. Pero ngayon parang gusto ko din po wildlife, Kuya Kim, endangered Uy. species. Sabi nila, sabi din po ng mga doctors sa amin, walang pera doon. Pero ngayon parang, I mean, hindi ko naman po tinatanggal yung chance ng gusto ko rin po yung content creation kasi malaking part po siya, especially now. Because they can coexist. Yes, Kuya Kim. Kaya Diba? sobrang Like what thankful you're doing po ako. now, di ba? Hindi naman Opo. pa-cute yan. Hindi naman sayo-sayo lang yan. Eh. Opo, There's Kuya. always something that you're fighting for or something that you're promoting or something that you're educating them about something, di ba? Opo, Kuya Kim. Pwede ka maging veterinarian content creator. Opo. The best, di ba? Opo. Kasi parang ngayon talagang kailangan ko nga din po yung content creation sa side. Kasi doon ko lang po maipapakita din sa tao, share sa tao kung ano ba talaga yung nangyayari dito eh. And kailangan po nating mag-unite lahat para sa kapakanan ng mga hayop, lalo na yung endangered species natin. And the endangered species dito sa Pilipinas po. Alam mo, I'm very active sa Philippine Eagle Foundation eh. My wife is the chairman of the board ng Philippine Eagle Foundation and I've been their ambassador for the past 16 or 17 years already. Pwede ka ba maging active sa Philippine Eagle Foundation? Gusto ko po, Kuya Kim. Talaga? Opo naman. O, pupunta tayo Thank sa Davao. you. Ay, naku, Kuya Kim, Tayo yes. sa Davao, ha? Thank you O, sige, po. ayusin natin yan. Ayusin Thank you, natin Kuya yan. Kim. In the next big event, kasama ka namin ni Mrs. And then Thank we'll you take you po. to Davao. Thank you po. I've known mga veterinarians din po na active din sa Philippine Eagle Foundation. Yeah, that's the national bird. And sabi mo nga dapat yung triangle na yan, pag na-save natin ang Philippine Eagle, masasave din natin ang Yes mga po. Pilipino. Tama We're all interconnected. That's what people forget eh. They think that ang hayop ay hayop at ang tao ay tao. Lahat yan, pantay, magkakaugnay lahat yan eh. Di ba? Yes po. Malayo pa po yung ating gagapangin dun sa para lahat maging aware. And kumbaga hindi lang siya natatapos sa awareness eh. Kailangan isabuhay mo siya. Dapat kung makakakita ka, dapat nandun na yung gusto mo, initiative Yung mo puso. na, yes po. Oo. If nakakita ka, if that's illegal, you have to step up. You have to report. Yeah. Yung content creation mo, paano na magsimula yan? Nagsimula po siya, Kuya Kim, because of someone. Uy. So, pero... Uy, sino yung someone na yan? Yan. Someone po siya yung nakakita ng potential Potential mo. ni Lance na gano'n. Siguro, Pakilala mo na, sino yung someone? si Kedzart po, Si Kuya Keds, Kim. Ang aking partner po. Ang iyong partner, ang iyong boyfriend. Yeah. Yun. Nung una kasi medyo tinatago niyo pa yan eh. Nung una, di ba? Pero hindi niyo tinatago, but you're very private about it. Talagang, pati yung mga 2-second clip ni Keds, nilalabas eh. Opo, Kuya. Wala na, hindi mo na matago. Ganun talaga eh. Opo. Si Keds, and then what happened? Si Keds po ang nakakita. Though siguro, dahil magkakilala naman po kami and nakikita niya naman talaga yung heart ko talaga. Nandun talaga. And siguro, meron din nga pong problem na gusto naming gawan ng paraan. Pero nung inintroduce niya sa akin yun, actually marami na din po nagsasabi, what if mag-vlog ka na? Pandemic pa lang. Kaso, hindi ko po alam kung paano po magsisimula, Kuya Kim. Akala ko, sobrang simple lang niya na mag-shoot ako, then upload. Hindi po pala, Kuya Kim. Grabe din po pala yung proseso nun, yung production nun, yung script writing. Lalo na, yung pinili ko po na niche is educational. Hindi ka pwede content magkamali. creation. Actually, yun po, Kuya Kim, yung expectation ng iba. Pero syempre, tao lang din po tayo, nagkakamali tayo. And hindi ko naman po alam lahat. Ganon. So, si Kedzart po yung nakakita na sabi, why not na ilagay mo sa content creation yung gusto mo mangyari? Kasi actually, mas marami kang marireach na tao. Tama. Sabi niya, kasi siya po yung content creator talaga. And kung makikita niya... Magaling ang din- editing ng mga vlog mo eh. Tsaka yung mga reels mo eh. Si Keds lahat yan. Opo, nung una. Pero ngayon, meron na din po Ang kami. content mo, yung research, kayong dalawa, of course. No? Of course, opo, Kuya Kim, dalawa po talaga. Hanggang ngayon po, dalawa po kami doon. And then, ayun po, Kuya Kim, nakita niya na nga po na, what if ilagay mo on social media yan? Kasi sobrang powerful na social Yeah, media. yeah. And he's a content creator na din po talaga. So, kung makikita niyo po yung feed niya, ang talagang meron din talagang ni-scream na eto dapat
dapat ito yung ating kaugalian, isa buhay natin to, maging appreciative tayo, very wholesome, Kuya Kim. So, ayun, nung nakita din namin, nag-click din po kami, same kami ng values Ilang and years na ba kayo ni principles. Keds? 1 year, more than 1 year. 1 year. And how's the relationship going now? Ngayon po, trabaho, Kuya Kim. Pero okay na okay po, Kuya Kim. Sobrang thankful po ako. I met him. Naiyak na naman ako. Sobrang thankful po ako. And proud sa kanya. Talaga, Kuya Kim. Kasi, lagi ko nga po sinasabi, pag nagte-thank you ako sa kanya, Lance wouldn't be here din naman. And hindi naman tayo magiging ganito, hindi ganito kalaki yung marireach natin, yung matatamaan nating tao kung hindi dahil sa'yo. Kasi talagang working hand in hand kami. Siguro a lot of people are thinking na si Lance lang yan kasi siguro magaling siya magsalita, ganito, ganyan. No. Actually, siguro masasabi ko 80% ng trabaho nasa kanya po eh. Yung mga times na tinatamad ako Kuya Kim mag-content, siya talaga yung nagpo-push, mahal. Kailangan mo, yes, mahal. Mahal, kailangan natin mag-content. Ganito, ganyan. So, ayun. Kuya Kim. Anong message mo kay Keds ngayon? Message ko po, Keds, palagi naman ako nagte-thank you sa'yo, pero yun, hindi ako magsasawa na mag-thank you sa'yo, and super duper proud ako, and sana makasama pa kita sa mas matagal, which is I know naman, and mag-grow pa tayo together. So marami pa tayong matututunan, lalaki din yung team natin, and mas marami pa tayong matatouch na tao. So ayun, kapit lang, and also palakas tayo, and for the glory of God. Amen. Ganda. Para kay... Si Keds po nandito po sa loob ng studio. Ano po? Ano ang pakiramdam pag nababash ka? Bash, Kuya Kim. Honestly, Kuya Kim, pag nababasa ko yun, babasahin ko siya, Kuya Kim, tapos ang mangyayari, may kirot, masasaktan ka. Kasi andun siguro yung sakit ng hindi nila alam kung ano yung totoong story. One side. Pero of course, opinion nila yon. Syempre, pag nabasa ko yun, Kuya Kim, tatry kong i-internalize sa sarili ko. Saan ako pwedeng mag-improve? O kaya, saan din ako pwedeng maka-adapt dun sa sinasabi nila. Pero of course, at the end of the day, ang dulo po nun, Kuya Kim, is move on. So, mababasa mo siya, i-absorb mo siya, isa sa puso mo siya, pero it doesn't necessarily mean, depende dun sa content nila or sa sinabi Minsan nila. troll lang. Opo, Wala troll. lang masabi. Pag ganun, Kuya Kim, minsan ang importante talaga is kung ano yung ginagawa mo eh. Pero syempre, hindi mo naman pwedeng i-ignore yun. Kumaga parang hindi mo siya i-ignore, pero hindi mo rin siyang hahayaan na pumasok sa'yo. Kasi at the end of the day, babalik ka kung bakit ka nagsimula. So, yung reason mo, yun yung mag-hold talaga sa'yo na kailangan mo i-continue yung ginagawa mo. Pero of course, kapag yung criticism or yung bashing na talaga is parang nako-compromise na talaga yung value and quality ng ginagawa mo, talagang mali ka naman talaga, kailangan i-acknowledge, Kuya Kim. So, kailangan talaga. And mag-improve and mag-grow talaga, Kuya Kim. Pero eventually, kapag mga simpleng bagay lang naman po, Kuya Kim, Ignore na lang. Ignore talaga, Kuya Kim. Of all the platforms, Minsan tinatawanan. anong pinaka-paborito mo platform? Instagram, Facebook, YouTube? Facebook, Kuya Kim. Facebook. Lakas mo rin eh. Ilan na followers mo? 7, di ko kabisado, pero 7. I remember nung una kita nakita parang 300,000 biglang naging 7 million. Ano ba yun? Nung Kuya Kim, oo. Ilang araw na naging 7 million bigla. Nung pinansin niyo po ako, Kuya Kim, grabe, My parang gosh. 300K lang po ako 300,000. noon. Opo. Ang galing mo nun eh. Ito ha, itataya, I want to lay claim to this because nung hindi pa sikat si Lance, 300,000 pa lang, finalo ko na siya kasi gusto kita i-follow talaga. Tuwang-tuwa po ko nun, Kuya Kim, yung story ko nga po. Tapos natulog lang ako ng konti, naging 7 million bigla eh. My gosh. Pero- What a blessing, no? Blessing po talaga ni Lord din talaga. Parang, yun, responsibility na rin po and purpose, Kuya Kim. So, very, very thankful din po din naman talaga ako sa content creation and How yung growth. important is purpose in life? I think purpose, Kuya Kim, it is something na magpapanatili sa'yo na to keep going. So, yun yung talagang panghahawakan mo. Pero, sometimes, ang purpose naman, hindi naman siya agad na alam mo. You have to start something bago mo malaman yung purpose mo. Of course. Ganon, Kuya Kim. So, hindi dapat na-figure out mo na yung purpose mo. Kailangan mo lang magkaroon ng lakas ng loob para simulan. Tama. Totoo yan. Kasi hindi mo naman malalaman na gusto mo yung isang bagay or hindi kung hindi mo susubukan. naranasan. Oo. Yung purpose, ano yan eh. There was a time, ang akala ko alam ko ang purpose ko eh. For education, to be the best TV personality that they believe in, so I can teach them. That was my purpose when I started. And then,
nung naging Kristiyano ko, nagbago. Nung naging Kristiyano ko, my purpose is to give God glory today. Every day, every single day. If the next day, iba yung purpose niya sa akin, iba. But it's to give Him glory every single day. Amen, Kuya Kim. Kumbaga yung purpose po talaga is something na pangahawakan mo, parang mas magpapabigay sa'yo ng lakas ng loob para maging direct ka sa plans mo. Yun ang gasolina mo eh. Yes po, Kuya Kim. Diba? Pero along the way, yung purpose mo, pwede kang makakita ng another one. Habang pinupush mo yung purpose mo na isa. Tama. So, marami. Ako never did I think that I'll be in the mental health space. But because of what happened to Eman, and then now that's my purpose. And I know that I give God glory and I give Eman her honor. Diba? Opo, Kuya So, yan, tuloy-tuloy. Pabago-bago yan eh. Grabe po yun. Sobrang believe din po talaga ako, Kuya Kim. And to top mental health awareness, Kuya Kim, grabe din po talaga. Grabing, di ba po, yung nabanggit nyo nga din. Napakaraming bata ngayon na that are undergoing something. Meron silang mental health problems. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Hindi mo kailangan i-figure out yung mga bagay-bagay agad ngayon. Parang allow yourself to experience, to feel things. Pero sana remember na hindi ka magpapakain dito. Dapat mo siyang daanan. Dapat mo siyang malampasan. Kasi you'll know yourself better and mas magiging proud ka kapag alam mo sa sarili mo na pinagdaanan mo siya. So mas magiging malakas ka. And also, don't rush yourself. Kasi possible na maging okay ka ngayon. Tomorrow or mamaya, hindi ulit. Yeah. So, allow yourself to be okay. And if you be able to find someone na mapagsasharean mo nung nararamdaman mo, it's okay. It's better, di ba? Para maging aware sila sa nararamdaman. Pero you don't have to fight it alone. So, have someone na pwede mong mapagsharean, but I know hindi siya ganon kadali. But, ayun nga, kailangan mo magtiwala din sa sarili mo. And, yun, kailangan mo ding makita na ikaw sa sarili mo, at the end of the day, kakampi mo sarili mo. Pero, be strong din kasi hindi ka nag-iisa. You have other people believing in you and also mahal na mahal ka din nila. So, they wouldn't want na mawala ka. So, kung feeling mo man nag-iisa ka, no, hindi ka nag-iisa. Maraming nagmamahal sa'yo, possible na hindi lang sila vocal or hindi. So, pakiramdam mo lang din siguro ngayon. Pero allow yourself to feel those things. And eventually, magiging okay din naman ang lahat. Ganda. Tama. Pero importante meron silang safe space, no? Kailangan meron silang nasasabihan. Kadalasan kasi hindi magulang eh. Ikaw ba Opo. nasasabi mo sa magulang mo pagka nadidepress ka o pagka low ka? Hindi po, Kuya Kim. Mahirap, no? Hindi, mahirap. Sobrang hirap po. Opo. Usually, kinikip ko po siya sa sarili ko and i-sinashare ko sa Lord. Pinagpipray ko po. And also sa brother ko po, friends, Kuya Kim, close friends. Pero mahirap nga din po talaga kasi baka i-judge ka or what. Pero I think ngayon, kahit papitik lang na I'm not okay. It's okay to say I'm not okay. Mas okay yon sabihin. And it's okay to say no kapag hindi ka talaga okay. Maging vocal ka sa gusto mo talagang mangyari. Para hindi ka nila pilitin. Kasi ang pangit naman na ilalagay ka sa sitwasyon na hindi ka naman komportable. Hindi rin magiging ikaw yon. Tama. How do you see Lance 25 years from now? Vet, Kuya Kim. Vet? Successful vet with a big hospital. Dapat yung hospital mo, mga 10 floors. Oh, Kuya 10-story Kim. hospital, no? Kung ipagkakaloob po ng Panginoon, Kuya Kim. Pero vet po, nasa field. Nasa field. Opo, yun po talaga, Kuya Kim. Na parang from time to time, content tayo dito, dyan. Pero labas din tayo doon. Vlog din natin yan siguro. Parang But you know ganun that it's because of your stature now, you can build towards that dream already eh. Baka may nakikinig dyan, gustong supportahan yung ospital mo, itayo ka ng ospital. Wow. For all you know eh, di ba? Sponsor, Kuya Kim. Oh, Wow. or business partner. Thank Di ba? you po. To set up the hospital called the Lance Dog and Cat Hospital or Lance Veterinary Hospital, di ba? Save Lives Hospital. Uy. Ganon, Kuya Kim. Lance Save Lives Hospital. Maganda yan. Thank you. I know that you honor your parents all the time. I know. Because that's how you are. Ano mensahe mo sa parents mo?
Parents ko po, of course, lagi ko rin pong pinagdadasal na sana maging safe po kayo palagi, mag-iingat-ingat po palagi. And also, alagaan din po ang kalusugan. And mahal na mahal ko po kayo sobra. And super thankful po ako sa suporta na natanggap namin ng kapatid ko. Thank you so much po, Mommy and Daddy. And ayun, wait lang po, magsusumikap ako para ako naman yung makapag-give back po sa inyo. Maibalik ko naman yung goodness and pag-aaruga na binigay po talaga nila, Kuya Kim. So, thank you po sa aking parents talaga. Ako naman babawi. Mapa, kayo naman. Uy, naku, SB19. Opo. Alam mo, una ko narinig yung kanta na yan, SB19, naiyak Ang ako. ganda. Naiyak Ako ako dyan. din, Kuya Kim. Si Umiyak Pablo ako. sumulat niya. Ang Opo, galing. galing. Basta the first time I heard that, kinanta sa TikTok lang, no? Sa show ko. Sabi ko, anong kanta yun? Naiyak, kinilabutan ako, umiyak ako. Since after I heard that song of SB19, Mapa, naging fan na ako. Then I started following them. And I told them, sabi ko, I'm your biggest fan. Open fanboy ako ng SB19 eh. Ako din, Kuya Kim, Mapa din. Yung Mapa. nagpakilala sa kanila, Sa kanila, akin. ako din. Opo, ang ganda Mapa. po talaga. At si Pablo, he's a Christian. And then he writes the songs. Ang galing. Ang galing po, Kuya Pablo. Grabe. And he's the one managing din po, di ba? Yeah. Sila. Sa mga local showbiz personalities, sino ang pinaka-lodi mo? Ay, syempre naman, lalayo pa ba ako, Kuya Kim? Thank you. Kuya Kim! Aside from me, Aside from you, Kuya Kim, celebrity, I would consider si Doc Ferds and Doc Nielsen Donato. Talagang mga vet, veterinarians. talagang hayop ang ano mo. Opo, Kuya Kim. Hayop talaga ang focus mo, ano? Opo. Si Doc Nielsen is a friend of mine, eh. Yeah, even before he became a TV personality, he was my vet already. Kasi Doc Nielsen is the best exotic vet. Exotic, yes Exotic po. vet. Halos 30 years na ako nag-aalaga ng exotics, eh. And he's been taking care of my turtles, my snakes, since then. Opo. Since the 90s. Oh, Galing. ngayon, naging star na, TV star na. Opo, pangarap ko din silang ma-meet. Si Doc Nielsen po, Kuya Kim. Si Doc Ferds po, grabe din. Nakasama ko na rin po si Doc Ferds before. Sobrang bait. And grabe yung kanyang values din and principles when it comes to practice. Yeah. Talaga, ang focus naman ni Doc Ferds is dogs and Small cats. animal, opo. Small Small yeah. animals, dogs and cats. Yun po. Siguro sila, Kuya Kim. Actually, ako po kasi yung type na parang hindi talaga masyadong into celebrity personalities. Pero sobrang pili, Kuya Kim. Kaya, Pelikula? Opo. I mean, sobrang pili nung pili. mga ini-idolo ko po talaga. Pelikula. Sobrang Opo, kaya sobrang pili. But thank you Kuya. naman at inodi mo ko, ha? Thank you, Kuya Kim. Grabe, yung invite nyo pa lang po from the moment na nakilala nyo po kung 300 followers ako. Kuya Kim, sobrang tuwa ako nun. Halos talon po talaga ako. Kaya But you know thank what struck me about you kasi? Because when I watch you, napaka-pleasant mo eh. And then, aside from the pleasant, malalim. Alam ko yung research, malalim ang research niya. And you're very bold about sharing the word of God. Very few online personalities are bold. Because you get bashed eh. Ikaw wala kang takot eh. Ang ganda nga Wala eh. po, Kuya Kim. Kasi that's the word of God eh. And si Lord yun, dapat nga kung may mga bagay, or may bagay na dapat very proud tayong pag-usapan, word of God yun. Si Panginoon yun. Bold. Opo, Kuya Kim. Your favorite Bible verses. Natanong ko sa'yo dati to eh. Pero what are your favorite Bible verses? And why? Ngayon po, Kuya Kim. Pabago-bago rin yan. Yes, pabago. Ngayon po, Kuya Yeah. Kim, yung Psalms 9. Psalm 9. Psalms 91. Psalm Psalms 91. In God we trust yung kanyang summary po. So, yun po talaga yun din pinanghahawakan ko din ngayon. So, everything na nangyayari, nagtitiwala ako kay Lord. Kasi, syempre, of course, may mga times na, Lord, kaya ko po ba to? Parang ganyan na papatanong ako, Lord, bakit po ngayon? Pero, na-realize ko, ito nga yung pinag-pray ko. So, who am I to question yung mga binibigay ngayon? So, in God, I trust. Kayo po, Kuya Kim, ngayon. Ngayon. It's from the book of Psalms also. Psalms. Yeah, that God comforts those who are brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Because I've never been as brokenhearted as I was, the past year. And I felt His comfort. I really felt His comfort. Ano nga eh, it's amazing that grief and peace can actually coexist if you lean on Him. And then people say nga, Lance, Kim, ang lakas mo. Hindi. Ang lakas niyo po, Kuya Kim. Mahina ako. Napakahina ako. Pero nakasandal ako sa Kanya ng todo-todo. Kung wala ako sasandalan, hindi ko alam saan ako pupunta. I'm not strong. I'm strong because He's there. But without Him, I'm nothing.
Amen, Kuya Kim. Nothing, yeah. Kasi mas Kuya Kim, ang tingin nila kay Lance Educational Content Creator, ang perfect niya naman. Alam niya lahat. Imperfect po ako. I'm a sinner. Pero that's the beauty of knowing God and accepting God. Kasi you're leaning towards na imperfect ako and I asked for forgiveness na hindi ako perfect na tao and makasalanan ako. So, leaning kay God din po talaga ako. Galing, Kim. Opo, ang galing. Ano nga eh, there's a verse in the Bible, all have sinned and fall short of His glory. Lahat naman tayo makasalanan eh. But we are made perfect and made clean because of Him and it is Him dying on the cross for us. And that is the essence of the gospel eh. Opo. Diba? Sacrifice po ng Panginoon. Lance, I made you do this before eh. But you pray nga for our listeners. Okay. Let's pray together. Okay, And good. then tapusin natin sa isang dasal. Okay, go. Go. Go muna. Okay po. Oh Lord Jesus, Lord God, maraming salamat po sa pagkakataon na nandito kami, Panginoon, ngayon. Salamat po, nabigyan kami ng pagkakataon na makapag-share sa mga nanonood sa amin, Panginoon, kaming dalawa po ni Kuya Kim, and to those people na kasama namin, Panginoon, salamat po dahil kasama namin sila simula umpisa hanggang ngayon, Lord Jesus. And Lord God, we're praying na you give us strength and you guide us sa mga decisions na itatahakin namin in the future, Panginoon, and you bless us all throughout this night, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong blessings, Lord God. We ask for forgiveness sa mga kasalanan namin, Panginoon. Alam man po namin o hindi, Panginoon. Aware man po kami, sinasadya man po namin, Panginoon, or hindi. Patawarin niyo po kami, Lord Jesus. But in you, Lord Jesus, we praise you, we glorify you. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. And para sa lahat po, para sa inyo po lahat tong ginagawa namin, Lord God. Amen. Amen. Lord God, I'd like to pray for Lance. Thank you, Lord God, for this girl's life, for this woman's life. May she continue to inspire, Lord, everyone that watches her, everyone that listens to her, everyone that she's in touch with, Lord God. Thank you for her life, Lord. I'd like to pray for all our viewers, all our listeners, Lord God. Kung may mga iniindaman sila, we lift everything up to you, Lord God. Everything, Lord, is under control. Everything, Lord, is planned by you, and everything, Lord, is good because you are a good God all the time. Maraming salamat, Lord God. We worship you, we glorify you. We praise you, Lord God, when times are beautiful, and we continue to praise you, Lord God, when times are difficult. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Lance, thank you. Thank you, Kuya Kim. Maraming salamat. Gumaan ang aking pakiramdam lalo, Diba? Kuya Kim. Salamat po for having me sa podcast. Next time ulit. Thank you. Alam niyo po, itong si Lance, napaka-busy po nito talaga. Napakahirap maimbita at I'm so happy that she's here. I actually skip 24 para ma-interview kita ngayon dahil oras ng 24 to. Grabe naman. But I think that will be touching a lot of lives naman because of this guesting. At dahil promise ko sa iyo na pakakainin kita, kakain tayo sa labas kayo. Pagkatapos dito. Thank you po, Kuya Dinner time. Kim. Salamat po, Kuya Kim. Thank you, Lance. Thank Keds, you. thank you ha. Thank you very much for joining us. Isa na namang episode ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Kung nagustuhan niyo po itong podcast na to, press the notification bell and please follow us. We appreciate the follow. Thank you for all the support. We'll see you again next time. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.